So praise the Lord. Kaya dapat kayo'y masigla, kayo'y handa, kayo'y handang makinig ng salita ng Panginoon. Now, going through our lesson is in the book of Isaiah. And so maganda na kahit papano may alam tayo sa mga background noong ating pinag-aaralan. So later, tapos na tayo sa judgment against Assyria. Tapos na tayo sa judgment against sa Philistines. Mamaya, judgment against Moab. Oo, yun ang aking preaching. Pero bago yun, pag-aralan natin yung ilang mga truths and mga facts concerning the book of Isaiah. Kaya ang Sunday school teacher natin ngayon ay walang iba kundi ang ating scientific teacher. Si Brother Mike. Brother Mike, please. Preacher Mike, please. Listen well sa ating Sunday school. Let us study God's Word. Morning. Hello. Good afternoon po sa inyong lahat. Okay. Pwede po pakiano na po. Yung power po. Ayan. Thank you. Okay. Buksan ko lang po itong laptop. Okay. Bago po tayo magsimula, pwede pong pakibuksan muna sa Isaiah chapter 6 ang ating mga Bible. Isaiah chapter 6. Paki-ano na lang po muna. Isaiah chapter 6 yan. We'll be reading the whole chapter. To give God due honor and reverence, may I ask everyone to please rise. I'll be reading verse 1. So responsibly po tayo. Kayo sa verse 2 hanggang sa huling verse tayo po ay sabay-sabay. Okay. Verse 1, in the year that King Uzziah died, I saw also the Lord sitting upon a throne, high and lifted up, and his train filled the temple. And one cried unto another and said, Holy, holy, holy is the Lord of hosts. The whole earth is full of his glory. Then said I, Woe is me, for I am undone, because I am a man of unclean lips, and I dwell in the midst of a people of unclean lips. For mine eyes have seen the King, the Lord of hosts. And he laid it upon my mouth and said, Lo, this hath touched thy lips, and thine iniquity is taken away, and thy sin purged. And he said, Go and tell this people, Hear ye indeed, but understand not, and see ye indeed, but perceive not. Then said I, Lord, how long? And he answered, Until the cities be wasted without inhabitant, and the house without man, and the land be utterly desolate. Verse 13 together. But yen in it shall be a tent, and it shall return, and shall be eaten, as a tall tree, and as an oak, whose substance is in them. When they cast their leaves, so the holy seed shall be substance thereof. Let us pray. Our great God and lovely Father, maraming salamat po sa pagkakataong binigay niyo po sa amin. Together in your name, to worship you, to study your word. Give us receptive hearts, Lord. If there are any stain of iniquity in our hearts, we ask your forgiveness, Lord. We humbly seek your face, Lord, this afternoon. Continually to bless us. In Christ's name we pray, amen. Please be seated. Okay, tayo po ngayon ay nasa lesson ng
Isaiah. So matagal na po si Pastor, nag-series na po siya sa Isaiah. Taga lang po, bubuksan ko lang po yung aking lesson dito. Saglit lang po. Okay. Okay. Next slide, please. Yun po. Kung maaalala nyo, pakibalik nga po, pakibalik. Sorry. Yan. Kung maaalala ninyo, yan yung bas relief. Di ba? Yung sinabi ko sa inyo. Yung nasa museum. So, yan yung exploits ni Sennacherib. So, pag binasa ninyo yun, yung nasa pader, nasa, ano po yan ngayon, British Museum. Pag nagpunta po kayo ron, balitaan nyo po ako at picturean nyo po para makakita ako ng totoong mas malapit na picture. So nandiyan dyan lahat, pinag-aralan na po natin yan. Nandiyan dyan yung Lachish, yung inatake ni Sennacherib. So nandiyan dyan po lahat yung kwento niya, yung military exploits niya. So hindi niya lang nilagay dyan yung nangyari na namatay yung 200,000 na soldiers niya. Diba? Hindi niya nilagay kasi nga setback sa kanya yon. Next slide please. So, introduction to Isaiah. Interesting facts. Ang Isaiah po, the book of Isaiah, ay merong 66 chapters. Ang Bible po natin, the King James Bible, ay mayroon ding 66 books. Yung pong first 39 chapters, ibig sabihin nun, yung Old Testament po ay 39 books, ang katumbas niya. Yung New Testament ay 27 books. The first 39 chapters reflect the need for a Savior. So pareho ng ang Old Testament. Di ba po? The last 27 chapters are about the Savior. So, New Testament. Just like roughly 40 years between the first 39 chapters and the last 27 chapters of Isaiah. So parehong-pareho sila. May similarity po. Just as there are roughly 400 years in between testaments. Pag binasa nyo po yung last chapter ng Isaiah, para po kayo nagbabasa ng Revelation. Binanggit na po yung new heaven and new earth. Diba? So, kay Isaiah rin po, binanggit, Isaiah 53, the passion of Christ. Kung kayo po ay naghahanap ng patungkol sa pagkapako ng Panginoong Kristo, ang titignan nyo lang po ay Psalm 22 and Isaiah 53. Napaka-detailed po nung Isaiah 53. Actually, Isaiah 52, nandoon po, hello. Yan. So ngayon, pagka binasa niyo po, yung huling-huling chapter, doon yung makikita na katumbas din siya ng Revelation. Pag tinignan niyo po, yung Isaiah 53, Isaiah 52, nandoon po, His visage is marred beyond any man. Talaga pong nadurog yung kanyang mukha. Sabi po doon. Hello. Yan po. Ganun po kaganda ang Isaiah. So ito po ay, itong lesson po natin ngayon na Sunday School ay para ma-encourage po kayo na basahin yung book Isaiah. So pwede po bang malaman kung kayo po ay may favorite book sa Bible? Pakitaas nga po ang kamay. Favorite book sa Bible. Yan, marami. Yan. Amen. Dito po, wala po ba yung mga favorite books? Verses lang. Okay. So, sige, Sis Jen, ano ba ang favorite book mo sa Bible? Joshua. Maganda, Joshua. So ngayon, kaya kayo kasi, ayaw niyo yung libro sa Bible pag di nyo naintindihan. Di ba? Totoo yun. Kasi wala kayong background. So, bibigay ko namin sa inyo yung background. Bakit natin to pinag-aaralan? Di ba? Bakit nag-series si Pastor dito? Diba? So ngayon, ibibigay ko sa inyo yung historical background. Bakit napaka-importante ng Isaiah? Ano ba ang dinideal with ni Lord dito? Diba? So ano yung mga Israelites? Anong kalagayan nila nung panahon na to? Diba? Anong kalagayan nila? Anong kalagayan ng puso nila? Diba? Sa Panginoon. So alam naman natin na
Yung Northern Kingdom, divided kingdom ito, yun yung pinag-aaralan na natin, binanggit na rin ni Pastor, na yung Northern Kingdom, walang matuwid na hari sa kanila. So lahat sila ay mali ang pinaggagawa. Diba? Sumamba sila sa Diyos-Diyosan. Alam nyo ba yung relihiyon nila? I'm very sorry na sabihin ko sa inyo to ha, pero ito talaga yung totoo. Yung relihiyon nila ay hindi relihiyon. Napakadumi. Hello. Hello. Ayun. Napakadumi po nung relihiyon nila. Bakit? Saan po kayo nakakita na ng relihiyon nila? Yung relihiyon nila, sumasamba sila sa Diyos, pero may mga sodomites dun sa lugar nila. Di ba? Ibig sabihin nun, yung congregation nila, pinapractice nila yung sodomy. Di ba? Anong klaseng relihiyon yun? Yung bahay sa Panginoon. Kaya galit na galit ang Panginoon dun. Ngayon, kung maintindihan niyo yung history, pinatapo ng Panginoon, di ba? Yung Northern Kingdom. Hello? Okay pa. Pinatapo ng Panginoon yung Northern Kingdom sa galit ng Panginoon. Ano nangyari? Di ba? Yung tao sa Judah, nung pagdating nila, ang panahon nila Jeremiah, nila King Josiah, bayan nung pinatapo na sila, lumabas sila ron para gawin nila yung abomination doon sa norte. Hindi nila magawa sa Kingdom of Judah, ginawa nila sa norte. Ganon po kasasama yung mga tao na yun. Kaya ngayon, magtataka kayo, bakit yung, pagkalima, tinanong kayo ng Bible skeptic, sabihin sa inyo, na bakit yung Diyos nyo magagalitin? Bakit napopoot? Sa Old Testament, lagi siyang galit. Hindi po nagagalit ang Diyos ng walang dahilan. Diba? Justified yung kanyang anger. Bakit? Kasi nga, dahil nga sa titigas ng ulo ng mga tao na yun eh. Biruin mo, pinuksa niya na yung Northern Kingdom. Anong ginawa nung Southern Kingdom ng mga tao? Lumabas sila sa Jerusalem dahil hindi nga nila masamba yung gusto nilang pagsamba sa Diyos. Kasi nga, kakaiba yung pagsamba di ba? Yung totoong pagsamba, nasa Jerusalem. Ang gusto nga nila, idolatrous worship di ba? Yung may mga ganong abomination. Hello. Hello. So their heart is inclined to what is abomination to the Lord. 'Di ba? Kaya nga ito pinag-aaralan natin na series kay Pastor, 'di ba? Ito yung galit, yung judgment ng Diyos, 'di ba? Kaya yung masasabi natin na righteous indignation, 'di ba? Bakit galit ang Panginoon dito sa mga nation na 'to? Bakit yung napipicture nila na sa Old Testament na ang ating Panginoon Diyos ay judgmental, magagalitin. 'Di ba? Paano mo didepensahan 'yun? 'Di ba? Ano ang solusyon? Di dapat basahin natin ang Book of Isaiah. Dapat basahin natin ang Book of Jeremiah, 'di ba? Kasi hindi natin may pagtatanggol ang Diyos 'Di ba? Kawawa naman ang Panginoon, 'di ba? Biruin niyo, ang Panginoong Kristo pinako na sa krus. 'Di ba? Dadaan yung mga tao na witnessan mo, ano sasabihin? Yung Diyos niyo wala naman siyang kwenta Bakit? 'Di ba? Anong pinakaiba nila ron sa mga scoffers na dumadaan? He saved others but he cannot even save himself. 'Di ba? If you are truly the Son of God, come down from there, save yourself. 'Di ba? Anong pagkakaiba nila ron? Pag sinabi sa inyo yun, na yung Diyos nyo ay walang kwenta. Bakit? Kasi lagi lang siyang nagagalit Paano niyo sasabihin na merong righteous indignation ng Panginoon Diyos nung Old Testament? Kasi nga hindi niyo binabasa. Kaya kailangan natin basahin. Kailangan nating intindihin. Kailangan nating maintindihan bakit ginawa ng Panginoong Diyos yung mga judgment na yun. Di ba? Hindi yung judgment call. God is not arbitrary when He show His judgment. When He gives judgment. Tandaan po natin yun. Hindi siya partial. Di ba? He acts in accordance to His intrinsic qualities. Pag yung nature niya nagbago na, hindi na siya Diyos. So, ibig sabihin nun, omnipresent, di ba? Omniscient, tender, loving, compassionate, magnanimous, benevolent. Di ba? Characteristic ng Panginoon Diyos yan. Holy. Kita nyo kanina binasa natin,
Yun lang po ang binanggit na karakteristik ng Panginoon na 3 beses inulit. Holy, holy, holy. Diba? Naramdaman ko kanina yung binabasa nyo. Wala lang, binabasa nyo lang, ganun. Hindi, bigyan nyo ng puso, bigyan nyo ng buhay. Salita ng Diyos yun eh. Di ba yung binabasa natin kanina? Nung sinabing, holy, holy, holy. Di ba? Yung sabihin nung pinupuri ng anghel ang Panginoon Diyos. Nakita siya. Sinabi ni Isaiah, I saw the throne of God high above. High above. Di ba? So ngayon, nagpupuri yung mga anghel. Diba? Tayo naman, wag naman natin basahin ng monotonous lang. Kasi pag binasa nyo ng ganon, hindi talaga kayo maapektuhan. Walang effect sa inyo. Diba? Ang pagbasa. So, kailangan, kung ano yung buhay, bigyan nyo ng buhay. Diba? Pag halimbawa, nagbasa kayo ng novel, diba? Or kung ano man yan, kung hindi ko alam kung ano mga binabasa ninyo, 'di ba? Binibigyan niyo ng buhay yung mga karakter. Ganon din tayo. Pag sa Bible, bigyan natin ng buhay, 'di ba? Kung ano yung vision ni Isaiah, tignan din natin na tayo'y si Isaiah, nakikita natin yung vision niya. 'Di ba? Ilagay natin yung sarili natin dun sa posisyon ni Isaiah. Okay. Sige, next slide please. Yan. The main chapters of Scripture giving us information on Isaiah are Isaiah 36, 39, 2 Kings 14, chapter 14 to 20, 2 Chronicles 26 to 32. Yan po yung mga buhay ni Isaiah. Diyan natin maintindihan kung sino siya. The book written by Isaiah belongs to the latter days of the divided kingdom. So ito, nagkakaroon kasi ng mga struggle kung sino yung nagsulat talaga ng Book of Isaiah. Mamaya didiscuss po natin. Isaiah was a preacher and prophet mainly to the smaller kingdom of Judah, and the capital of which was Jerusalem, also called Zion. So alam naman po natin yan, di ba? Matagal na natin na pag-aralan yan na yung Jerusalem ay yun ang capital ng Judah. Next slide please. Nandun yung seat, nandun yung palasyo ni Haring David, di ba? Ayan. So ayan yung divided kingdom. So ayan yung Israel, yung nasa taas. Ito yung nasa baba, Judah, Kingdom of Judah. Ayan. Isaiah, next slide please. Isaiah prophesied in the days of 4 kings of Judah, Uzziah, Jotham, Ahaz, and Hezekiah. Si Hezekiah, ang anak niya ay si King Manasseh. Si King Manasseh ay ubod po ng sama na hari. Pero siya yung longest reigning monarch. Nag-reign siya ng 52 years. Pero, mamaya didiscuss ko yung kanyang reign. Tradition of martyrdom. Ito na rin pala yun. Ito na rin. Isaiah is believed to have suffered a martyr's death for his faith. The Jewish historian Josephus records that King Manasseh, ayan si King Manasseh nga, had Isaiah sawn in half with a wooden saw. Pinalagari daw si Isaiah. Ganong kasama si King Manasseh. Kaya ang nangyari kay Manasseh, yun din po yung binanggit sa Hebrews 11 verse 37. This gruesome execution is also mentioned in the Talmud, a collection of Jewish writings. Paki-post nga po yung Hebrews 11 verse 37, please. Brother Simon, please. Hebrews 11:37. So may mga characters, alam naman po natin tong Hebrews 11 na ito yung lineup ng heroes of the faith. Pero hindi po binanggit yung pangalan ni Isaiah rito. Ayan, they were stoned, they were sawn asunder, were tempted, were slain with the sword. They wandered about in sheepskins and goatskins, being destitute, afflicted, tormented. Sino yun? Si Prophet Elijah na yun, di ba? So itong they were sawn asunder, nilagari daw sa katawan para mahati. Yung po ang pinagawa ni Manasseh. Ang ginawa ng Panginoon Diyos kay Manasseh, ang pumalit kay Sennacherib, di ba yung pinag-aralan natin? Si King Sennacherib, pinalitan siya ng anak niya na si Esarhaddon. Si Esarhaddon, dahil nga walang fellowship si King Manasseh kay God, kay Yahweh, natalo siya. Di ba? Hindi siya nakapalag kay King Esarhaddon. Ang ginawa ni King Esarhaddon kay Manasseh, siya ay pinakulong sa Babylon. So yung 52 years reign niya, hindi talaga 52 years yun. Sabi sabihin, nakakulong siya sa Babylon. Dahil nagsisi siya, humingi siya ng tawad sa Panginoon, ibinalik siya. Kaya medyo naglaylo na siya sa pagiging masama. So si King Manasseh, kung titignan nyo sa mga encyclopedia, makikita nyo na masama talaga siya in the beginning. Pero pinarusahan siya ng Panginoon dahil nga sa ginawa niya kay Isaiah. So bali ang hari, umabot si Isaiah hanggang kay King Manasseh. Pero Prophet Isaiah ministered from the reign of King Uzziah to
to Hezekiah. So hindi na natin alam, baka mamaya, after a year, nung kamatayan ni King Hezekiah, biglang pinalagari na siya. Kaya wala na siyang nasulat. Diba? By the way, next slide please. Tandaan po natin na Prophet Isaiah ay hindi po siya writing, meron siyang writing na ascribed to his name as a prophet. Pero hindi po siya yung nagsusulat noon. Tandaan po natin na gumagamit sila ng scribe. Ang ano po natin dyan, ang hint natin dyan, si Jeremiah. Si Jeremiah, ang kanyang scribe ay si Baruch. Diba? Isang chapter nakaalat para kay Baruch. Diba? So tandaan po natin yon. Ang sabi dyan, ito po, kung makikita niyo itong nasa lower right ng screen, nandiyan po yung pangalan ni Isaiah. So hindi natin alam kung si Prophet Isaiah yan. Di ba yung last time na nagturo ako, pinag-aralan natin yung mga ostrakon. Yung ostrakon, pot shreds na may mga sulat. So ang papel po, ngayon po, na-enjoy natin ng mga papel. Binabaliwala lang natin yung mga papel, pinaglalaruan lang natin. Pero nung panahon po nila Isaiah, bihira po ang may papel. Diba? Napaka-scarce ng papel. Tayo po, pinaglalaruan lang natin ng papel, diba? Noon po, wala pong papel. Kaya ang ginagawa nila, kumukuha sila ng vase. Hindi. Plant po yan. Plant vase. Diba? So, yung mga vase, ginagawa nila, doon nila sinusulat. Sumusulat sila ron. So yan po yung mga pot shred na tinatawag. Nagiging ostrakon na po yun. Diba? Nakukuha nila pieces by pieces dun sa mga na-unearth nila, dun sa mga archaeological findings nila within Jerusalem, Israel, at sa mga karatig pook po nila ron, mga malalapit dun. Next slide please. Yan. The nations of Isaiah's concern included, ayan po, yung mga pinag-aralan natin kay Pastor. Yan po, matatalakayin pa rin po natin yung iba. Yan yung Assyria under King Sennacherib, pinag-aralan po natin yan, na si King Sennacherib ay sinintensya ng Diyos. Diba? Dahil siya ay masama. Bakit? Kasi nung hinarap niya yung Jerusalem, sinisindak niya si Isaiah, diba? Si King Hezekiah, sinisindak niya. Sabi niya, sige, bibigyan ko pa kayo ng kabayo. Ilang pang chariot ang gusto nyo? Bibigyan ko pa kayo ng chariot. Kumbaga sa basketball, plus 10 na kayo. Diba? Binibigyan na sila ng plus. Pero ano sabi? Hindi, umiyak si King Hezekiah. Nilagay niya yung panglalait sa kanya sa harapan sa templo. Sabi niya, Lord, nilalait ka nito ni King Sennacherib. Biglang inutusan ng Diyos si Prophet Isaiah. Pinuntahan niya si King Hezekiah. Anong sabi? Hindi siya mag-shoot ng arrow dito sa Jerusalem. Hindi siya makakarating dito. Ano nangyari? 200,000 ng kanyang tao dinaanan ng angel of death. Di ba? Pinag-aralan na natin to. Review lang to ha. Di ba yung sinabi ko sa inyo na sa Book of Herodotus, di ba? Yung the father of histories. Di ba? Meron siyang libro. Ang sabi niya, ang pumatay daw doon sa army ni sabi ng Egyptian na priest na nakausap niya, mga bubwit. Kinain daw yung mga armas nila. Paano kakainin ng bubwit yung armas ng mga ng mga Assyrian soldiers? May mga panangga yun, may mga espada yun, di ba? So maliwanag yun, totoo. Yun sa Bible, yung account. Di ba? Dumaan yung angel of death. Pinatay yung 200,000. Katulad doon, diniscuss ko noong nakaraan, hindi na kayang lumaban ni si King Sennacherib na wala yung 200,000 foot soldiers niya na namatay. Instantly, overnight, patay lahat. Diba? Kaya umatras na siya, umuwi na siya sa Nineveh. Pag-uwi niya, pinatay siya ng kanyang dalawang anak, si Sharezer at saka si Adramelech. Diba? When he was bowing down to his god Nisroch, pinatay siya ng dalawang anak niya. Diba? Yun yung sabi ni Esarhaddon sa kanyang chronicle na napag-aralan na rin natin. Diba? Okay, so Babylonia, Chaldea, under King Nebuchadnezzar, capital, Babylon. Etong kay Nebuchadnezzar, ito, sasabihin ko lang sa inyo, kasi bakit natin kailangan pag-aralan itong mga facts? Ba't kailangan natin pag-aralan itong mga background, historical background? Bakit kailangan natin silang pag-aralan? Kasi maraming question na mag-aaray sa isip nyo eh. Halimbawa, katulad ni King Josiah, bakit niya kinontra yung mga Egyptian? Bakit siya humarang? Diba? Hindi niya naman kakampi yung mga Babylonians eh. Diba? Bakit yung si Pharaoh Necho, yung mga Egyptian, kumampi sa Assyrian? Pag hindi nyo alam yung history, magkakaaway yung mga yun, Egyptian, Assyrian. Pero ba't kakampi ni Pharaoh Necho? Diba? Bakit si Daniel? Si Daniel, bakit pagpunta ng Babylon courtier siya, member siya ng court? Bakit?
Kasi nagkaroon ng vacuum eh. 'Di ba? Kauupo pa lang na hari ni Nabopolassar, yung tatay ni Nebuchadnezzar. So walang tatao sa court nila. 'Di ba? Kung di nyo pag-aaralan yung history, bakit inoffer yung third position kay Daniel, na highest position? Bakit hindi second na inoffer ni Belshazzar? 'Di ba? Biglang pag pinag-aralan mo pala yung history, si Belshazzar pala ay co-regent ng kanyang tatay na si Nabonidus. 'Di ba? Kaya third. Kita nyo sinabi sa Bible, third in position. Highest position pala yung binibigay kay Daniel. Kasi second pala si Belshazzar. Diba? Kung di nyo pag-aaralan yung history, hindi nyo ma-appreciate. Napaka-accurate pala ng Bible. Diba? So ayan ang binigay. So bakit yung Assyrian, bakit kinampihan ni Peroneco, yung Egyptian, kinampihan yung Assyrian laban sa Babylonian? Yung pala, si Pharaoh Necho, yung lolo niya na si Pharaoh Necho II na siya. Si Pharaoh Necho I ay puppet king ni Esarhaddon. So kaya naging kakampi nila para mataboy nila yung ibang grupo, Nubians. Yeah. So kailangan pag-aralan natin tong history, di ba? Number 3, Media and Persia under King Cyrus, capital Shushan. Di ba? Israel, Ephraim under King Pekah, capital Samaria. So yan niyo po siya yung last able na hari, si King Pekah. Next slide. The nations of Isaiah's concern included, ayan po, yung mga si Judah under King Uzziah, Jotham, Ahaz, Hezekiah, capital Jerusalem, Syria, Aram. Sige, next slide. I-discuss naman po ni Pastor yan eh. Ayan. Most of Isaiah's prophecies are written in poetry. Isaiah's prophecies, oracles, ayan. So Isaiah is quoted more than 50 times in the New Testament. Next slide, please. Ayan. Isaiah and his disciples look to the law and the testimony of God, not to dark pagan practices. Yan po yun, yung mga sinasabi. Yung diniscuss ko kanina, di ba? Kaya nga si Josiah, pinapunta niya yung army niya ron eh. Pinasira yung altar, di ba? Doon sa northern part, 'di ba? Nagtayo ng altar si King Jeroboam the first, 'di ba? Pinasira ni King Josiah yung altar. Isaiah, the Lord's command, walk around naked and barefoot for 3 years as a sign and a portent against Egypt. So, nag-protest siya, 'di ba? Sa mga tao dahil binibigay niya yung salita ng Diyos hindi tinatanggap. So nagubad siya. Nakahubad siya, naka-barefoot siya. Ayan, Isaiah 20, chapter 20, verses 1 to 5. Isaiah's second son, ito yung paboritong binabanggit ni Pastor, si Maher-shalal-Hashbaz, meaning swift to the booty, speedy to the prey. The little boy's birth and name was, next slide please, assigned to Ahaz, that the king of Assyria was coming swift to the booty and speedy to the prey. Yan. Sige, i-discuss naman ni Pastor lahat yan. Yan. Next slide. Next slide. Yan. Si King Cyrus yan. So nabanggit ko na rin to dati, bakit sinasabi ng skeptics na merong Deutero-Isaiah? Bakit? Kasi nga binanggit si Cyrus. Sinabi sa Isaiah pa lang. Si Cyrus, mabubuhay niyan mga after 100 years pa. Diba? Binanggit na yung pangalan ni Cyrus. Hindi pa buhay si Cyrus. Kaya ang sinasabi ng mga Bible skeptics, yun daw second part ng Isaiah ay sinulat nung tapos na yung reign ni Cyrus. Pero hindi. Patutunayan natin yan. Bakit hindi? Hindi totoo yun. Diba? Mas totoo, mas pinaniniwalaan ko na iba yung scribe na nagsulat. 2 scribe yung nagsulat ng Isaiah. Pero, ito yung katibayan na yung Isaiah ay hindi nasulat after nung reign ni Cyrus, ni King Cyrus. Ayan. So, tignan po muna natin to. Next slide. Yan daw pong Operation Magic Carpet. Yan. Tingnan nga muna natin yung mapa. Next slide, please. Next slide. Yan. Yung Jewish diaspora, di ba, pinag-aralan na natin yung kay Preacher Nick. Sila yung mga itinaboy, yung mga nagkagulo na nung reign ni Titus, ni General Titus, nung panahon ng Roman Empire, 70 AD. Sinira yung Jerusalem. So ngayon yung mga Hudyo, kumalat. So may mga Jews na napunta ng Yemen. Ito yung Saudi Arabia. Kung interested kayong pumunta ng Middle East, ito po yung United Arab Emirates, ito yung Oman, Qatar, nandiyan dyan, tabi-tabi sila. So ito Yemen to. Ito yung Saudi. Nandun po yung Israel, malayo.
So ngayon, nung pagkatapos nung na-discuss din ni Preacher Nick, 'di ba? Nung after World War II, nagkaroon ng independence ang Israel. So ngayon, pinauwi na nila yung mga Israel at of the diaspora. Ngayon, ang ginawa nila, balik po natin sa unang slide. Yan. Ang sabi diyan, yung Operation Magic Carpet, ang tinawag po nila dyan. An operation between June 1949 and September 1950 that brought 49,000 Yemenite Jews to the new state of Israel. So mula raw dun sa Yemen, in-airlift daw yung mga Yemenite Jews. Pero yung Yemenite Jews na yan, next slide please. Sila po ay parang mga tribal sila. Hindi pa sila nakakakita ng eroplano, hindi pa sila nakakasakay. Ngayon, sabi nung in charge na Jew, sabi sa kanila, next slide please, sabing gano'n. Ayan pa yung total. Alam mo kung anong sinabi sa kanila nung rabbi? Sabi nga, okay lang ba sa inyo? Kasi syempre, baka ma-agitate sila, di ba? Kasi sasakay sila sa eroplano, hindi naman nila alam yung eroplano eh. Di ba? Hindi nila naintindihan kung paano nagpa-function yun, nalilipad sila eh. Alam niyo kung anong sinabi nung rabbi? Kinote niya lang tong Isaiah 40:31. Sabi niya ganun, but they that wait upon the Lord shall renew their strength. They shall mount up with wings as eagles. They shall run and not be weary. And they shall walk and not faint. So ganun po, yung pananampalataya ng mga tao. So ginamit niya yung Isaiah. Di ba? Kahit na takot yung mga tao, na-comfort sila. Di ba? Okay. Next slide please. Yeah. Ayan. Yan naman po, sa Qumran, na-discuss ko na rin po ito nung nakaraan, di ba? Yan yung Dead Sea Scrolls. So, di ba, sinabi ko na sa inyo na nakuha yung buong buo na Book of Isaiah. Yan lang po yung nakuha sa Dead Sea Scrolls na buong buo. Yan lang po. Kaya lang, ang tinawag sa kanya ay copper scroll. Dahil nga, wala. May scarcity ng papel, napakamahal ng papel, mas mura pang magsulat sa copper. Kaya ginawa nila, sinulat nila sa copper. Next slide please. Ayan, ganyan yung natagpuan na scroll. Copper, dun kinaga, di ba? Hirap na hirap yung tao. Samantalang tayo, available sa atin ngayon. Kaya hopefully, it is my prayer, sana matapos nyo ang Book of Isaiah. Basahin nyo sa personal devotion ninyo. Diba? Kasi interesting naman talaga. Diba? Pasalamat tayo sa Panginoon, hindi na scroll na copper yung binabasa natin. Diba? Available na sa atin ang Bible. Diba? Available na natin sa atin through our gadgets. Diba? Scroll na lang. I-scroll down mo na lang. Hindi mo na kailangan magbukas ng scroll na copper scroll. Kaya itong copper scroll na to, mas nauna pa ito. Yung pong ating King James Version, kinuha po yung Old Testament sa Masoretic text. Yung Masoretic text ay copy po yun ng 1000 AD. So ito po ay umatras pa. Mas luma pa ito dun sa kapanganakan ng Panginoong Jesucristo. So busy po ito. Hindi lang po nila ma-date pa. Okay, next slide please. Ito na, maganda. Book of Isaiah on Science. Pag-usapan naman po natin science. Ito po ay proof Ito, baka ma-misled kayo na Kasi nga, ipinuprove natin na walang Deutero Isaiah. Diba? Isinulat ang Isaiah na tama ang timing niya. Before Cyrus, prophecy siya. So, ito ang patunay. Babanggit tayo ng mga scientific. Diba? When the Bible speaks of science, it is dead accurate. When it speaks of geography, it is dead accurate. When it speaks of history, it is dead accurate. Makakaasa po tayo. I can assure you. Ito po yung proof. Pero hindi po siya textbook on science. Hindi niya in-explain. Tignan po natin sa Isaiah 40:22. It is He that sitteth upon the circle of the earth, and the inhabitants thereof are as grasshoppers, that stretcheth out the heaven as a curtain, and spreadeth them out as a tent to dwell in. So, ang sabi daw po, yung pong circle dyan, He that sitteth upon the circle of the earth, yung pong circle dyan, yung salitang Hebrew dyan, excuse lang po. Yung salita pong circle dyan ay sphericity. Bola, bilog, hindi siya circle. So, yung King James Version po, yung English nila, pagkaintindi nila, circle. Pero kung tayo po, translation natin, translate natin yan, ball. It is He that sitteth upon the ball.
of the earth. 'Di ba? So, bilog ang mundo. Hindi circle, bola. 'Di po ba? Next slide, please. Yan. Ay. Sorry. Hindi, pakibalik pala muna. Pakibalik. Yan. Makikita niyo yung picture, 'di ba? Yung throne daw nakita ni Isaiah. 'Di ba? Nakasit daw sa earth, 'di ba? Kailan natin napatunayan na bilog ang mundo? Kailan natin napatunayan na bilog ang mundo? Nung lumabas na yung tao. 'Di ba? Magpunta na ng outer space. 1960s na. 'Di ba? Nung nagka-expedition na. 'Di ba? Nung lumabas na si Yuri Gagarin, 'di ba? Yung cosmonaut, naikot niya yung Earth. 'Di ba? Doon lang natin napatunayan talaga. Noon puro on theory pa rin. Doon napatunayan nung travel ni Magellan na the Earth is round, 'di ba? Kasi nagsimula siya ng Atlantic Ocean, bumaba siya sa Argentina. Kaya nga naging Strait of Magellan 'yun eh. Kasi siya yung unang-unang dumaan doon ng barko. Tapos nagpunta siya ng Pacific Ocean, pagpunta niya ng Pilipinas, pinatay siya ni Lapu-Lapu. Very good. Ang galing niyo sa Philippine history. Uno kayo sa akin. Kung ako prof niyo, uno kayo sa akin. Alam niyo na. Sino ngayon ang nagtuloy ng travel ni Magellan kung patay na siya? Si Columbus. Hindi, American history na yun. Hindi po. Si Sebastian Delcano. Yun. So, Sebastian Delcano, tinuloy niya yung travel, papuntang India, nakabalik siya ng Spain. Diba? Kaya, napatunayan nila na bilog na yung mundo. Na circumnavigate nila. Pwede. Yeah. Okay. So ngayon, pero napatunayan natin na bilog ang mundo nang lumabas na yung tao sa outer space. Di ba? So doon lang natin nakita yon. Next slide, please. Ang sabi diyan, pinag-aralan din namin to nung nakaraan din sa Psalms chapter 8, yun nga, yung paths of the sea. Pero binanggit din ni Isaiah, sabi diyan sa chapter 43 verse 16, "Thus saith the Lord, which maketh a way in the sea and a path in the mighty waters." So ibig sabihin diyan, yung path ay talagang daan, dumadaan ka sa dagat. Di ba? So may daan po. Kahit tanong po natin sa ating mga nagbabarko, si Sir Mike, tsaka si di ba? Si Kuya Perks, di ba? Dinadaanan nila talaga yan, di ba? So, yung, current, ocean current, di po ba? Yan. So, binanggit na po yan sa Bible. So, yung pong Bible, pag bumanggit siya ng science, hindi po siya pachamba-chamba, talagang tama po yan. Next slide, please. Yan, binanggit ng Isaiah ay dinosaur. Wow, dinosaur. Isaiah chapter 27 verse 1. "In that day the Lord with his sore and great and strong sword shall punish Leviathan, the piercing serpent, even Leviathan, that crooked serpent, and that he shall slay the dragon that is in the sea." Tandaan po natin, ang dinosaur ay wala pa pong tawag na dinosaur. Dinosaur means great lizard. So, na-concoct lang po yung word na dinosaur noong 1800s. So, nung panahon po na sinulat yung Bible, 1611, wala pa pong word na dinosaur. Kaya ang ginamit nila ay dragon. Pero it means dinosaur. Diba? Yung pong sea serpent na yan, dinosaur po yan. Diba? So, ibig sabihin nun, nag-exist yung dinosaur. Diba? May mga sightings ngayon na nag-exist pa yung water serpent. Diba? Yung sinabi sa Loch Ness Monster, sa Canada, may lake dun. Nakita nila yan, yung mga dinosaur. Diba? Ngayon, next slide please. Ang sabi naman dyan sa Isaiah 14 verse 29, "Rejoice not thou whole Palestina, because the rod of him that smote thee is broken, for out of the serpent's root shall come forth a cockatrice, and his fruit shall be a fiery flying serpent." May lumilipad daw na serpent. Diba? Sabi sa Isaiah, next slide please. Ayan. Sabi sa Isaiah 30 verse 6, "The burden of the beast of the south into the land of trouble and anguish, from whence come the young and old lion, the viper and the fiery flying serpent. They will carry their riches upon the shoulders of young asses and the treasures upon the bunches of camels, to a people that shall not profit them." Ayun na naman, fiery flying serpent. Next slide please. Ito pong picture na to, kung makikita niyo po yung mga tao, makaluma na po. Totoo po yan. Dahil yung panahon po na yan po yung panahon ni Abraham Lincoln. Yan po yung panahon ng Civil War, US Civil War. Kaya itsura nila ganyan.
So, ibig sabihin yan, anong taon ba pinanganak si Jose Rizal, si Dr. Jose Rizal? 1960s. So, pinanganak pa lang si Jose Rizal yan. Ha? Sige. So, 1860s, yan si Abraham Lincoln, yung panahon na yan, Civil War, nakakita sila na lumilipad na malaki. Akala nila paniki. Pero tignan nyo. So, ibig sabihin nun, merong talaga nag-exist na ganyan, pterodactyl. Ang gawin ninyo, pumunta kayo sa YouTube, pag-uwi ninyo, tignan ninyo, i-type nyo lang pterodactyl. Meron dun picture na video. Hindi ko alam kung totoo yun, ha? Pero mukhang totoo naman eh. May nakakuha ng video na lumilipad na pterodactyl. Diba? So, ibig sabihin, may buhay pa rin hanggang ngayon na pterodactyl. So, ibig sabihin nun, hindi totoo ang evolution. Diba? These pictures refuted evolution. Paano? Kasi sabi ng evolution, diba, nag-evolve lang from simple-celled organism, naging hayop, naging lizard, naging mammal, di ba? Nagkaroon ng dinosaur, tapos million years ago, biglang may lalaglag na napakalaking meteorite na matay lahat ng dinosaur. Sabi nila, hindi nga patay yung dinosaur, may nabuhay eh. So, ibig sabihin nun, tayo naniniwala sa Bible, sa Noah's deluge, yung panahon ni Noah, so ngayon, meron bang dinosaur sa Noah's Ark? So meron, di ba? Kita nyo, buhay pa hanggang ngayon. Yung pterodactyl, napatay nila. Hindi na pala buhay ngayon, patay na. Noong 1860s, nabaril nila. Ayan may picture. So yung picture na yan, kaya ginawa ko marami, 3, para makita ninyo na totoo yung encounter. Hindi po gawa-gawa yan, di ba? Tsaka mahirap ng i-fake yung picture. Napapalitan nila yung kulay, ina-enhance nila yung kulay, pero hindi nila pwedeng pikiin yung tinutungtungan nila mga pterodactyl, di ba? Okay, next slide please. Yan. Ito naman, sa Book of Isaiah, makikita natin yung 3 branches of the government. So tapos na tayo sa science. Politics naman. Binanggit sa Book of Isaiah, sabi sa Isaiah 33:22, "For the Lord is our judge, the Lord is our lawgiver, the Lord is our king, He will save us." 3 branches of the government binanggit sa Isaiah. Diba? Nakakatuwa, ang sarap basahin ng Book of Isaiah. Diba? Kaya, I hope na mag-devotion kayo. Diba? So, ano yung branches of the government? Diba? Tama, diba? Executive branch, legislative, di ba? Judicial. Di ba? Ayan, maliwanag, sinabi. The Lord is our judge. Judiciary, di ba? The Lord is our lawgiver. Legislative. And the Lord is our king. Executive. Di ba? Maliwanag. 3 branches of the government. So, pinapaliwanag na ng Diyos unti-unti. Anong gusto niyang ideal, di ba? Na government sa atin, sa tao, para sa tao. Di ba? Bakit republic? Di ba nga sabi nga kay Moses, di ba sinadya sa kanya ni Jethro, yung father-in-law niya, kumuha ka ng mga tao na, thank you. Nag-gets ka. Parang yung sa boxing, no? Run. Pero very good, nakita ko tayo. Thank you. Kailangan na pasayawin. Yun yung 3 branches of the government, di ba? Okay. So, next slide, please. Ayan. Matatapos na tayo. Ito, flashback na lang to. Ito yung mga papakita ko sa inyo, di ba? Kung naaalala niyo yan, yung si King Sennacherib, nag-pay homage sa kanya. Hindi natin alam kung sinong vassal king, di ba? Yun nandun sa upper right. Ito yung lower right, yun yung Taylor Prism, Sennacherib Prism, di ba? Diyan niya diniscuss yung kanyang, kung naalala nyo, ano nangyari kay Hezekiah? Paano siya dinescribe ni King Sennacherib? Sino nakakaalala? He was caged like a bird. Hindi raw siya nakalabas ng Jerusalem. Di ba? Kinulong niya. Totoo naman, di ba? Yun yung sinabi rin sa Isaiah, di ba? Tsaka sa 2 Kings. Diba? Hindi na lumabas si King Hezekiah. Next slide please. Yan, ganyan. Yan yung itsura ni King Hezekiah. Next slide please. Yan. Ganyan yung palasyo niya. Yan, sa gitna. Upper mid picture. Yan. Ganyan yung palasyo niya. Ganyan kayaman ang mga Syrian.
Ayan, next slide please. Ayan, yung Taylor Prism, Sennacherib Prism, di ba? Nandyan din yan sa British Museum. Ayan. Next slide please. Ezra Haddon's Victory Stele. Ayan, binanggit dyan. Ayan, dyan binanggit yung mga na-conquer niya. Si Manase, dyan binanggit yung kanina. Si King Manase, tsaka si Tirhaka. Si Tirhaka, si Taharka. Yan yung kaaway nila, yung mga Egyptian king. Ayan. Next slide. Ayan, yung Esarhaddon Chronicles. Next slide. Next slide, please. Ayan, yung pinatay si King Sennacherib ni Sharezer and Adramelech. Opo, kapatid niya. Kasi si Esarhaddon, mas bata siya dun sa dalawa. So ngayon, para nagselo sila na bakit ginawang hari, crown prince si Esarhaddon, mas matanda sila. So ginawa nila, pinatay nila yung tatay nila. 'Di ba? Na Astorgay, 'di ba? Without natural affection sila. 'Di ba? Next slide. Yan. Yan po yung ginagawa doon sa mga tao. Pinupugutan ng ulo, tapos nilalagay sa sibat. Ngayon, yung prof namin sa speech, sabi niya, hindi niya raw gusto yung Book of Jonah. So, nagulat ako, bakit? Tumaas ako ng kamay sa kanya, in-explain ko sa kanya. Kasi, kaya nga si Jonah tumakbo, dahil nga sa ginagawa, dahil sa brutal atrocities ng mga Syrian. Next slide, please. Ayan. Kung yan, buhay pa sila, pinuputol na yung paa. Ayan, kaya putol dun. Yung iba, tinutusok ng pole dito sa cavity, dito sa breast. Diba? Tapos, ini-stake sa pole, buhay pa rin yan. Di ba? Doon na sila namamatay. Kaya si Jonah, nung nalaman niya na parurusahan ng Diyos, ang Nineveh, yung capital ng Assyria, tumakbo siya. Hindi justified yung ginawa niya. Hindi ko sinasabing tama yung ginawa niya. Binibigay ko lang sa inyo yung perspective ni Jonah. Bakit niya nagawa yun? Di ba? So parang walang pinagkaiba si Jonah nung 1940s, 'di ba? Sinabi ng Diyos sa isang Hudyo, alam naman natin nung Nazi time, nung World War II, anong ginawa ng mga Nazi sa Sobibor, sa Dachau, sa Auschwitz, 'di ba? Mga concentration camp yan, mga labor camp yan, death camp yan. Pinapatay yung mga Hudyo diyan. Tapos biglang sasabihin sa ng Diyos na, okay, ikaw, prophet ka, Hudyo ka, pumunta ka sa Berlin, mag-preach ka sa mga Nazi. Diba? Walang pinagkaiba yung kay Jonah. Anong feeling niya? Yung feeling of sentiments, diba? At saka patriotism na, bakit ko gagawin yan, Lord? Ay, aalis na lang ako, tumakbo siya, diba? Parang, ito, papuntang Nineveh dito, sumakay siya ng barko sa Joppa, papuntang Tarshish, sa Mediterranean, palayo. Diba? Anong ginawa ng Diyos sa kanya? Pinasubo siya sa big fish, binalik siya sa lupa, niluwa siya. Ba't siya pinaniwalaan sa preaching niya? Diba? Dahil, di ba, nasunog yung balat niya sa enzymes. Diba? Akala natin kasi, pagka sa mga children's book, makikita natin si Jonah nagpe-pray, nakagano, nakaupo. Hindi po totoo yun. Nandoon siya sa stomach. Kaya malamang, umiikot-ikot siya ron, napipiga siya ron. Okay, thank you. Yeah, napipiga siya ron. Kaya na-shred yung kanyang upper skin. Kaya pagdating doon sa Nineveh, mainit, kaya mahapdi yung balat niya. Ba't siya pinaniwalaan? Ikaw ba naman magsasalita tungkol sa Panginoon Diyos? Ganun na itsura. Hindi ka ba maniniwalaan? Di ba? Shredded yung skin niya. Di ba? At saka nalaman, marami nakaalam na sinubo siya ng di ba, may storm, di ba, kumalat yun eh. Siyempre, yung mga barko, alam nga naman, bumalik pa yun, nasira na yun, babalik na lang sa Joppa yun, para magpa-repair. Ngayon, kinuwento nila kung ano nangyari, di ba, paano uminto yung bagyo. Di ba? Bigla nakita na lang nila Jonah, nandoon na sa Nineveh, nagpipreach na. Di ba? Kaya makikita nyo doon sa last chapter, yung gulay na sinabi na binigyan niya ng shade ng Diyos, doon yung makikita kung gano'ng ka-gracious si God di ba? By His grace, marvelous grace, binigyan niya ng gulay si Job para matakpan siya. Kasi nga mahapdi na nga yung balat niya kaso the following day, namatay din, di ba? Pinakain niya sa Yung pala, merong ituturo ang Diyos kay Jonah. Diba? Sabi nga, naawa ka rin sa halaman Pero dito, sa mga tao rito, di ka naawa. Ako naawa ako sa mga tao na to. Diba? So, ganyan po yan yung panahon nila. Sandaan po natin, yung same na panahon na yan, yung mga Assyrian na nakaharap ni Jonah, yan din po yung mga Assyrian na nakaharap ni Isaiah at saka ni King Hezekiah. Okay? So, next slide, please.
Yan, binabalatan ng buhay. Yan, mga brutal atrocities. Yan. So, pumapalahaw yung mga tao, dinidisplay sila sa labas ng Jerusalem. Diba? Kaya ngayon, yung mga tao, galit na galit. Diba? Kaya galit sila sa Assyrian. Kaya kung bakit si King Josiah, hinarang niya yung mga Egyptian. Kasi tutulungan niya yung Assyrian Empire eh. Naglalaban na sila sa north ng Babylonians eh. Yung Assyrians tsaka Babylonians. Natatalo ni Assyrians. Kaya ang ginawa niya, ano sabi ni Pharaoh Necho? Ano sabi ni Pharaoh Necho kung nabasa nyo? Ang sabi niya, umalis ka sa dadaanan ko. Ang sabi sa akin ng Diyos mo, huwag ka humarang sa dadaanan ko. Si King Josiah. Di ba? Humarang siya. Ibig sabihin nun, ayaw niya lang na matulungan yung Assyria. Yun lang po yun. Patriotic po si King Josiah. Di ba? Akala ng ibang tao, mayabang si King Josiah, na porket pinangakuan siya ng Diyos na mabubuhay siya ng maganda, na maayos, matiwasay. Di ba? Pero hindi eh. Patriotic po si King Josiah. Kung pag-aaralan po natin yung history. Next slide please. Yan. So, ayan yung mga captivity, yan po yung nangyayari sa kanila. Yan, binibitbit sila. Yan. Okay. So, alam ko mahaba na po yung oras na nakuha ko. Maraming salamat po sa pakikinig. I hope nag-enjoy po kayong lahat. Thank you po.